Gumising nga ako ng umaga mga kalakay dahil for today's video ay magmomotor nga ako papunta ng Isabela. Inayos ko na nga rin yung pinaglalagyan ng camera ko. Miss nyo na rin bang bumiyahe at umuwi ng Isabela mga kalakay? Kung oo, tara samahan nyo ako sa aking biyahe. Hindi pa nga ako nakakalayo mula sa aming bahay mga kalakay. Bigla nga nahulog tong camera ko at nasagasaan ng truck habang binabaybay ko tong kalayaan. Hindi ko na napigilan yung sarili ko maging emosyonal. Ilang din naman kasi sa material na bagay itong mga kalakay. Dahil siyam na buwan ko na nga rin tong kasama sa aking pagbabiyahe. Ito rin kasi ang kumukuha ng mga magandang angulo ng aking mga video kapag bumabiyaya ako ng Manila to Isabela. Bali ang nangyari nga ay bigla nga naputol tong invisible stick na pinagkakabitan ko ng camera. Makalipas nga ng ilang minutong pagmumukmok mga kalakay, nagpatuloy na nga lang ako sa aking biyahe. Nasira man yung camera ko pero ang pangarap ko ay magpapatuloy pa rin. Dumaan na nga rin muna ako dito sa may San Juan para pumunta kila mama para kunin tong gamit na ipinapasabay pauwi ng Isabela. Pagdating ko nga dito sa may MacArthur Highway dito sa Valenzuela, bigla nga lumuwag yung side mirror ko sa kaliwa. Mabuti na nga lang din meron tayong kapwa angkas rider dito nagpairam ng 15 na liabe. Dito na nga rin ako sa Valenzuela, una nagpagasolina. Ang unang pultang ko nga ay nasa 323 pesos. Pagkatapos nagpatuloy na nga ako sa aking biyahe at pagdating ko dito sa may Balagtas, Bulacan, kumanan na nga ako dito papunta ng Plaridel Bypass Road. Binabaybay ko na nga tong bypass road mga kalakay na may kahabaang nasa 22 kilometers. Makalipas nga ng ilang minutong pagbabaybay ko dito sa may Plaridel Bypass Road, nakalabas na nga rin tayo at andito na nga tayo sa may San Rafael, Bulacan. Nadaanan ko na nga rin tong San Ildefonso, Bulacan. At pagdating ko nga dito sa may San Miguel, Bulacan mga kalakay, nakaramdam na nga rin ako ng gutom kaya naman dito na nga lang muna ako kakain. Order nga lang ako dito ng goto nila at saka itlog. Kaya tara mga tayupay lang mga kalakay. Pagkatapos ko nga kumain nakilala nga tayo ni ate na nagbabantay dito kaya binigyan ko na rin ng sticker. Hindi na nga rin ako nagtagal nagpatuloy na nga ako sa biyahe at papasukin na nga natin tong Nueva Ecija. Hindi rin naman kalayuan sa arko ng Nueva Ecija, sasalubungin na tayo ng arko ng Gapan City. Tuloy-tuloy nga lang ako sa pagmamotor mga kalakay at pagkalampas ko nga lang ng mahabang tulay sinalubong na nga rin tayo ng Welcome to San Leonardo, Nueva Ecija. Pagdating ko naman dito sa may Santa Rosa, Nueva Ecija mga kalakay, medyo inabot nga rin tayo ng traffic. Makalipas ng ilang minuto pagtsatsaga ako sa traffic mga kalakay, nandito na nga tayo sa may Cabanatuan City, Nueva Ecija. Alas 8 na nga rin ng umaga mga kalakay nung nakarating ako dito sa may dulo ng Cabanatuan City. At andito na nga ako ngayon sa Talavera, Nueva Ecija kung saan nakatira si Papa Bear. Pagdating ko nga dito sa mismong bayan ng Talavera ay dumiretso nga ako dito sa McDonald pero hindi para kumain. May nag-message nga sa aking kapwa natin 5'9" na solid kalakay kaya naman pinuntahan ko na nga rin muna siya dito at binigyan ng pamalakasang sticker. Pinadagdagan niya na nga rin para daw sa kanyang ibang mga kasamahan. Hindi na nga rin ako nagtagal at nagpatuloy na nga ako sa biyahe at andito na nga tayo sa Welcome to Balok. Dire-diretso nga lang ako sa biyahe ko mga kalakay at andito na nga tayo sa may Science City of Muñoz. Sa mga oras nga na ito ay napakaluwag nga ng kalsada kaya naman napakasarap bumiyahe. At dahil nga napakaluwag ng kalsada dito kaya naman nakarating tayo agad dito sa may San Jose City, Nueva Ecija. Shoutout na nga rin sa mga solid kalakay natin ng mga taga San Jose. At habang binabaybay ko nga itong kalsadang to ay may naghihintay nga pala sa ating sa gilid ng kalsada na solid kalakay natin. Kaya naman binigyan ko na rin ng pamalakasang sticker at para na rin sa kanyang mga ibang kasama. Bago nga ako magpatuloy sa biyahe packet ng bundok mga kalakay, nagpahinga na nga lang muna ako dito sa may GT Oil. At dito na nga ako inabutan ng isang solid kalakay natin nakasama ng binigyan ko ng sticker kanina. Makalipas ng ilang minutong kwentuhan ay nagpatuloy na nga ako sa biyahe at ito packet na nga ako ng bundok mga kalakay. Dito na nga rin magsisimula ang mga paahon at pakurbadang kalsada. Nadaanan ko na nga rin tong unang rock shed na madadaanan dito sa may Nueva Ecija mga kalakay. Sa patuloy na pagmamotor ko mga kalakay napakaganda nga ng mga tanawin dito sa may Karanglan. At ang purpose nga talaga ng camera ko ay para maipakita sa inyong kagandahan ng tanawin dito habang binabaybay ko yung pauwi ng Isabela. Kumain na nga rin ako sa kaibigan ko na sila kay Junior para kamustahin. Niyayaya niya na nga rin muna akong kumain pero ang sabi ko ay magpapatuloy na nga ako sa aking biyahe. Grabe nga talaga napakaganda dito sa may Karanglan, Nueva Ecija mga kalakay. Dito pa nga rin sa may Karanglan ay may solid kalakay tayo na naghihintay sa akin kaya naman binigyan ko na rin ng pamalakasang sticker. At bago nga ako umalis nagpa-picture na nga rin muna sa akin. Maraming salamat sa suporta. Tuloy-tuloy na nga lang ako sa pagbabiyahe mga kalakay habang pinagmamasdan to napakagandang tanawin dito. At talagang nakakawala nga ng pagod kapag ganito yung mga nakikita kong napakagandang mga tanawin mga kalakay. Sa patuloy na pagmamotor ko nga nadaanan ko na nga rin tong pangalawang rock shed dito sa may Nueva Ecija. At hindi naman kalayuan mula sa may rock shed isasalubong na nga rin sa atin tong boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Natapos na nga rin ako sa mga puro paahon at pakurbadang kalsada. Ngayon naman ay puro pababa at pakurbadang kalsada dito sa may bayan ng Santa Fe. Pinahinto na nga rin muna kami dito dahil ginagawa yung isang kalsada kaya nagiging one way na lang. At ilang minuto paghihintay at pagmumotor nakarating na nga ako dito sa may mismong bayan ng Santa Fe mga kalakay. Shoutout sa mga taga Santa Fe dyan. At dito ko na nga rin naisipang magpagasolina sa may Santa Fe. Ngayon ko nga lang din nalaman na magaganda pala yung nagagasolina dito. Ay este yung gasolinahan nila dito.
At sa pangalawang pagpultang ko nga, gumastos nga ako ng 303. Aabot na nga tong gasolina ko hanggang Isabela at sobra-sobra pa nga. Pagbaba ko nga dito sa may Aritaw, Nueva Vizcaya mga kalakay, napakaganda nga rin ng mga tanawin dito. Kaya talagang solid na solid nga yung pagbabiyahe ko Manila to Isabela. Nadaanan ko na nga rin tong bundok Pag-ibig dito sa may Dupax del Sur. Habang nagpapahinga ako dito sa may Dupax del Sur mga kalakay, may nakakilala nga sa akin ditong solid kalakay. At ipinakita niya pa nga na nakapollow siya sa aking Facebook page, kaya naman binigyan ko na rin ng pamalakasang sticker. Maraming salamat sa suporta. Bago nga ako makarating ng Bagabag, Nueva Vizcaya mga kalakay, pinarang nga tayo ng mga magigiting nating kawani ng LTO. Dahil kompleto naman tayo sa papeles at wala naman problema ang ating motor, pinaalis na nga rin ako agad. Pagdating ko nga dito sa may mismong Bagabag, Nueva Vizcaya mga kalakay, dumiretso nga ako dito sa may Ikura Japanese Cuisine at sinalubong nga ako ng mismong owner dito sa labas. Bigyan niya nga ako ng merienda sa kalsada mga kalakay, kaya maraming salamat po. Hindi na nga rin ako nagtagal at nagpaalam na nga rin ako sa kanya dahil magpapatuloy na ako sa aking biyahe. Bago nga ako makarating ng Bayombong, meron nga ako nakitang waiting shed dito. Dito ko na nga lang din kakainin habang nagpapahinga. Bali binigyan niya nga ako ng sushi mga kalakay at grabe, mukhang itsura pa lang napakasarap na. Ito na nga ang unang subo para sa mga mahilig kumain ng Japanese food. Sa totoo nga lang mga kalakay, hindi ako kumakain ng sushi. Pero nung natikman ko nga tong sushi ng Ikura Japanese Cuisine, talagang napakain nga ako. Sarap nga tong sushi nila mga kalakay, kaya naman naubos ko yung 7 piraso. Pagkatapos ko nga kumain at magpahinga mga kalakay, nagpatuloy na nga ako sa biyahe. Bali binaybay ko na nga tong mahabang tulay papunta ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kung napanood nyo nga yung mga dati kong video na pauwi ng Isabela gamit yung camera ko, dito yung lagi kong pinapakitang magandang view mga kalakay. Pagkatapos nga ng mahabang tulay, sasalubong na nga sa yung arko ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Tuloy-tuloy na nga lang ako sa pagmumotor dahil anong oras na rin at dito na nga ako sa may Solano, Nueva Vizcaya. At sa susunod na video ko mga kalakay, ipapakita ko nga sa inyo kung saan ako kumain dito sa may Solano. Nalampasan ko na nga rin yung Bagabag, Nueva Vizcaya at dire-diretso na nga lang to at nadaanan ko na nga na naman tong isang mahabang tulay. Paglampas nga na naman ng tulay, magsisimula na naman ang mga paahon na kalsada at puro pa kurbada. Binabaybay ko pa nga rin tong kahabaan ng Maharlika Highway at andito na nga tayo sa Jardin, Nueva Vizcaya. Napahinto pa nga tayo dito dahil sakto naman uwian na rin ng mga estudyante dito sa may Jardin National High School. Pagkatapos nagpatuloy na nga ako sa biyahe at nakarating na nga ako dito sa may boundary ng Nueva Vizcaya at Isabela. Isa nga rin sa magpapatunay na nasa Isabela ka na mga kalakay kapag nakita mo yung nasa bundok na Isabela, thy will be done. At nandito na nga rin ako sa bayan ng Cordon. Shoutout na nga rin sa mga solid kalakay natin na mga taga Cordon dyan. Sa patuloy na pagmamotor ko nga mga kalakay, malapit-lapit na nga rin ako dahil andito na nga ako sa Santiago City. At makalipas pa nga ng ilang minuto, sa wakas nakarating na nga ako dito sa may mismong bayan ng Ittiague. Diretso na nga lang din ako sa bahay nila Commander at nadaanan ko na nga rin tong pamalakasang tulay. Ilang minuto pa nga, sa wakas nakarating na nga ako dito sa bahay nila Commander ng ligtas. Thank you Lord dahil hindi mo ako pinabayaan sa aking mahaba-habang biyahe.